Ituloy natin yung pagwawala, mga kababayan. Nagpa-press con si Inday, virtual uli. On wee hours, tulog na yung lahat. Ayaw pang matulog, may sumapi na masama. Pinaula na ng pagmumura ni Inday yung ating Pangulong Bongbong, si First Lady Lisa Marcos. Pagkatapos si Martin Romualdez. Pinoproblema ni Inday, pati yung politika ni Martin, hindi kanya mananalo. Mas ganyan. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Congressman, senador, congressman, vice-presidente. Hindi ko nga alam kung mananalo ka sa Leyte. Pati yun, pinoproblema niya. Anong paki mo doon kung matalo si Martin? O diba? Problema kayo ni Martin. Sabi nga natin, ang problema ay dapat ni Inday. Kung paano niya ipaliwanag yung 125 million na nalunok in 11 days na confidential fund, ito yung dapat niyang harapin. Kung wala siyang ginawang masama, above board yung paggastos niya ng pera. Anong rason bakit umiiwas siya? At ayaw mag-attend ng apat pa na mga opisyal niya na wanted na ngayon ng Congress. Ngayon nagwawala siya, sinugod niya yung Kongreso. Gusto na doon tumira, sagot ng taxes ng mga Pilipino, yung gastos niya. Pati yung labada, gusto niyang dalhin sa Kongreso. Ganon katindi, mga kababayan. Ito sabi ni Inday sa Congress. After na sugurin niya yung Congress at gusto nang doon na tumira para samahan daw si Atty. Zulaika Lopez. Hopeless na, sabi ko. We are on the road to hell. This country is going nowhere. I'm telling you. Walang papupuntahan ang bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob, cabinet member ako. Wala silang ginawa, sa totoo lang. Ang personal knowledge ko, yan kasi I was there. I sat there, I listened, rinig ko lahat. Sabi ko nga sa inyong lahat, BBM Lisa, Martin Romualdez at kung sino pa man dyan na gustong humabol sa akin, drag me to hell. Go ahead, tingnan ninyo. Doon ka pumunta sa hell. At sabi mo, pag nandun ka sa hell, ikaw yung presidente. Mag-presidente ka sa hell kung gusto mo. Ayaw man namin na pumunta sa hell. Ikaw lang. Itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. At yung tatay mo, magsama kayo. Diba? Huwag naman damay. O ngayon, ituloy natin, mga kababayan, yung mga pinagsasabi ni Inday sa kanyang virtual press con. Hindi na naging press con po kasi wala nang nagtatanong. Siya na lang yung nagsasalita. Puro mura ang maririnig mo at mga kahindik-hindik na pananalita. Mga akusasyon na wala man pong papel. Walang dokumento, lahat lang kwento. Tapos sinasabi ni Inday, yung ating Pangulo daw, hindi marunong maging presidente. Kayo po, hindi marunong maging vice-presidente at defense secretary, pati maging politiko.
Kasi you can just imagine, sumbat ka ng sumbat sa mga dati mong naging ka-unity team. Malamang sa malamang, wala nang gustong sumali na maging kagrupo mo pa in case plano po ninyong tumakbo. Iiwasan ka siyempre. Ganyan pala niya yung ugali ni Inday. Yung lahat na mga usapan na dapat hindi man dinidiscuss in public, pag hindi na niya magkasundo, ibubulgar niya sa publiko. Yan ang lumalabas mga kababayan. Malamang wala ng politiko magtiwala kay Inday po. At lalong magdidilim ang kanyang political ambition sa 2028. Mag-isa siya. Diba? And because of this, sabi nga natin, malamang sumadsad ng tuluyan yung ratings ni Inday. Kasi nabulgar yung kanyang pag-uugali. Yung kanyang pagkatao. Unstable mga kababayan. Ang kailangan ni Inday po, professional help. Kaya lang, baka hindi man makinig. Ka Nagmura na naman po. na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Di daw marunong si BBM. Siya na lang yung marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet. Diyan, dito, sa House of Representatives. Alak. Lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pati yun. Siyempre, normal yun. Pero yung taong Kakain. bayan, yung taong bayan na pinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, Babalik-balik po sa 20 pesos na bigas. yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano Nito nga po, pabalik-balik si Martin Romualdez at saka si President Bongbong Marcos. Magkaapat na beses na yata, mga kababayan, mamaya sa ating susunod na mga videos, yung mga pag-iikot ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ay pakita ko na sa inyo. O ito po, yung kahapon lang, halagang 50 milyong pesos na tulong pinansyal pinamahagi ni PBBM sa mga Pangasinenseng magsasaka, mangingisda at pamilyang apektado ng sunod-sunod na bagyo. O yan o. Paano hindi pumupunta sa mga barangay? Ayan po. Siya ang hindi pumupunta. O, di ba? Tuwang-tuwa yung mga magsasaka. O, ito. Para maibsan ang panganib at pinsalang dulot ng madalas na pagbaha sa Region 2, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensyang agarang pagtatapos ng mga flood control structures, irrigation systems at rehabilitation initiatives sa mga pangunahing river basin at dam sa rehiyon. Ito'y kasabay ng paghatid ni PBBM ng presidential assistance sa mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya sa Isabela kung saan 1,500 na benepisaryo ang nakatanggap ng tig 10,000 pesos na tulong pinansyal. Paano hindi marunong maging presidente? Siya nga lang po ang nakagawa ng ganyan. Never yung mga previous presidents kasama na yung kanyang tatay. Ang nakagawa ng ganito po, yung tatay ng ating Pangulong Digong, Pangulong Bongbong, na gusto niyang ipahukay. Tapos si PBBM. O sa patuloy na pagsuporta para sa ating mga magsasaka, sa pagbisita ni PBBM sa Isabela, libo-libong agrarian reform beneficiaries ang natanggap na ang kanilang CLOAS at COCROMS. Yan po, ang dami-dami. Libre na po yung mga wala na silang babayaran. Yung mga lupa sa kanila na. Yan 21,496 na ERBs. Yan 1.15 billion worth of farmers' debt in Isabela was condoned, covering amortization, interest, other surcharges tied to agricultural lands. Yan ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong. May expanded crop insurance pa, agricultural identity assistance. You see? Paano hindi marunong maging Pangulo? Hindi pa ito nagawa ng mga Pangulo other than yung kanyang tatay at si PBBM. Ayan pa. Siniguro ni PBBM sa ating mga kababayan sa Nueva Vizcaya ang tuloy-tuloy na pag-alalay ng pamahalaan hanggang sa kanilang pagbangon mula sa epekto ng bagyong Nika, Ophel at Pipito.
tuloy-tuloy po ang kanyang assistance para makabangon. O ito po yung ating Pangulo. Mga mayor na nandito, nakita ko yung mga ibang mayor ng Pangasinan ay nandiyan. Mga board member, barangay officials at lahat po ng ating kasamahan sa pamahalaan. At ang pinaka-importante na kasama natin dito ngayon ay kayo po ang mga beneficiary dito sa ating ibinibigay na presidential assistance. Mga minamahal kong kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Nagtitipon tayo hindi lamang upang magbigay ng tulong sa ating mga mamamayan, kundi upang maghatid ng suporta at pag-asa para sa lahat ng naapektuhan ng magkakasunod na bagyong tumama sa ating bansa. Sa nagdaang mga linggo, naramdaman natin ang hagupit na kalikasan na dulot ng climate change o pagbabago ng klima. Ngunit kasabay nito, nasaksihan din natin ang diwa ng ating bayanihan. Sa bawat puso na nagmamalasakit at sa bawat kamay na tumutulong, malinaw ang ating mensahe. Sa harap ng unos, hindi tayo nag-iisa. Sa puntong ito, nais kong pasalamatan ang ating mga ahensya, lokal na pamahalaan, organisasyon at individual na patuloy na ibinibigay ang kanilang makakaya upang mabilis na maihatid ang tulong sa mga nangangailangan. Higit sa lahat, taus-puso akong nagpapasalamat sa ating mga first responder na hindi alintana ang panganib, masiguro lamang ang kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Yan po, yung ating mga first responder, yung mga local na official, yung ating mga LGU executives, yung ating mga pulis, yung ating mga iba't ibang departamento ng probinsya, at yung mga national offices na nandito sa probinsya na tumulong din sa naging first responder din. Ay maraming salamat dahil alam ko naman ay patuloy ang inyong trabaho dahil nagbago na nga ang klima ngayon. Dati pagka may bagyo, pagdaan ng bagyo, saka tayo papasok at gagawin natin lahat. Magbibigay tayo ng relief goods, magbibigay tayo ng tulong at pagkatapos niyan ay babalik na kami, uuwi na kami ng Maynila. Ngunit ngayon, dahil sa 23 araw na nakaraan, dumaan ang 6 na bagyo. Kaya't wala pong pahinga, wala pong mga tulog yan. Yung iba hindi na kumakain dahil sa dami ng trabaho para maihatid ang tulong sa mga nangangailangan. Kaya't maraming salamat. At yung pagod at ang sakripisyo ninyo ay maraming nasalba na tao at maraming natulungan na tao na naghihirap dahil sa mga nasalanta dahil sa mga bagyo. Ngayong araw, ihahatid natin ang suporta at malasakit para sa mga magsasaka, mangingisda at kapuspalad ng pamilyang Pangasinense na labis na naapektuhan ng mga nagdaan na bagyo. Sa pangunguna na tanggapan ng Pangulo, maglalaan tayo ng tigsa 10,000 piso para sa 5,000 magsasaka at mangingisdang na benepisyaryo. Layunin nitong maging unang hakbang upang makaahong muli ang inyong mga kabuhayan. Kasama ng Department of Agriculture, kasama ng DSWD at DOLE, titirin din natin na matutulungan ang bawat pamilyang naapektuhan ng bagyo upang manumbalik ang sigla ng inyong pamumuhay. Kaugnay nito, inaatasan ko ang ating mga ahensya at mga lokal na pamahalaan na lalo pang paigtingin ang pagtugon sa pangangailangan ng mga Pangasinense. Inaatasan ko naman ang DSUD, yung ating housing, at ang DSWD na maging masigasig sa paghahandog ng pansamantalahang tirahan para sa mga pamilyang nasalanta. Makakaasa rin kayo na hindi natatapos sa pananandaliang solusyon ang aming hatid. Titiyakin po namin, doble, triple pa ang ating paghahanda at pag-iingat sa harap ng mga kalamidad
na lalong pinalalakas ng tinatawag na climate change. Bilang panimula, hinihikayat ko ang lahat na gamitin ang ating kaalaman, materyales at pondo upang mas maging handa tayo anuman ang pagsubok na dumating sa atin. Tulad ng mga geohazard map. Ito po yung geohazard map. Ito ang mga ginagawa ng DOST ng Pag-asa. Itong mapa para maipakita kung saan dadaan ang bagyo, anong mga lugar ang maaring tamaan. Kailangan po, ito ay pinamimigay po natin para sa ating mga local officials para po makapaghanda. Ito ay para gabayan ang mga lokal na pamahalaan sa pagtiyak ng kaligtasan sa mga lugar na kanilang sinasakupan. Sa wastong paggabay at paggamit ng impormasyon na ito, may iwasan natin ang malalang pinsala ng mga sakuna, lalong-lalo na ang pagkawala ng buhay. Dahil po sa ganitong klaseng sistema, may pagmamalaki po natin dito sa nakaraang pepito sa buong Pilipinas, di po tayo nagkaroon ng casualty ni isang Pilipino hindi namatay dahil sa ating paghanda para sa pagdating ng bagyo. Para naman sa ating mga magsasakang labis din na naapektuhan ng nakaraang sakuna, patuloy tayong lumikha kasama ang mga siyentipiko ng makabagong kagamitan sa pagsasaka na matibay at angkop sa pagbabagong-bagong panahon. Makakaasa rin kayong may nakahanda tayong lagi na buffer seed at iba pang assistance ng sa gayon ay matulungan namin kayo sa pagpapalakas muli ng inyong sakahan. Inatasan ko na rin ang Department of Agriculture na pakikipagtulungan sa ibang sangay ng pamahalaan na siguraduhin matulungan ang mga apektadong magsasaka at mga mangingisda. Mga kababayan, ang laban na ito ay laban natin lahat. Hindi kayang harapin ng pamahalaan ang hamong ito na nag-iisa. Naniniwala ako na sa pagkikipagkapwa at pagtutulungan ng bawat Pilipino na sabay-sabay, nakapit-bisig, ay magtatagumpay din tayo. Muli, hinihini ko ang patuloy niyong pakikisama at kooperasyon. Sama-sama natin itayo ang isang bagong Pilipinas na mas ligtas, mas handa, mas maunlad, isang bansang may malasakit, pakikipagkapwa at pagkakaisa. Maraming salamat. Mabuhay ang Pangasinan, mabuhay ang bagong Pilipinas. So yan mga kababayan yung ating Pangulo na ang sabi ni Inday, hindi marunong maging Pangulo. O ito naman si Martin galing dito sa amin. Tabang Bicol, Tindog Oragon. Pero sunod lang po, naintindihan natin, hindi karanasan ng kami dyan sa sinabi ni Councilman Joey. Noong 2013, naranasan din natin sa pagkikipagyo, kung parang kahit gusto makalimutan, pero hindi lang yan. Yung Yolanda, napaka-grabe na bagyo ng Yolanda. Kaya naintindihan natin kung ano na naranasan yun. At yung dito panahon na yun, yung mga Bicolano, ayan, led by our Bicol, our members, and all our Bicolano leaders, local and national, hindi nagdalawang isip. Para po ang sinabi ni Mayor, sabi ni Mayor dito, kayong sasamuna muna na pumunta sa Tacloban. Ay napakamahaba yung naratan ninyo po, Pilipino. Namigay mga kababayan ng milyon-milyon na tulong at ayuda, in-kind na ayuda para sa mga nasalanta ng bagyo. 24 truckloads, napakarami para sa mga nasalanta sa buong Bicol region, lalo na po sa Catanduanes. Imagine, talo dito si President Bongbong Marcos at hindi man ibinoboto si Martin dito. Sa Tacloban lang siya po, mga kababayan. Pero bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga Bicolanos, kasi kami dito sa Albay mga kababayan, unang sumaklolo sa Yolanda, yung Team Albay. Bilang pagtanaw ng utang na loob, pumunta mismo dito si Martin Romualdez, yun ang sinasabi niya, mga kababayan, para mamigay ng tulong sa ating mga nasalanta. Minamasama ni Inday po.
Habang todo-todo sa pagtrabaho, pagsiservisyo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nasalanta yung ating Pangulo at si Martin Romualdez. Si Inday po ito, gumagawa siya ng drama at kaguluhan, instability dito sa ating bansa. I think yung ating mga security officials, the Department of National Defense, i-assess po ninyo ang threat. Lantara na po yung pananakot ni Inday banta sa kaligtasan ng ating Pangulo, the First Lady, and Speaker of the House. I-assess po ninyo ang security threat na kinakaharap ngayon ng ating bansa galing mismo sa pangalawang Pangulo. Iyan po, mga kababayan, first time na nagkaroon tayo ng ganitong uri ng Vice Presidente. Sabi nila, asin lang okay namin, anad naman ni Ana. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Malabo, Inday, yung Pangulo, dire-diretso sa pagsiservisyo, pati si Martin. Kitang-kita ng mga mamamayan. Malabo ang kwento po ninyo. Pinakita pa lang natin. Ano nga lang, abogado si Atty. Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Tinakos ang ninakaw yung cellphone ng Chief of Staff niya. Diba? Ng mga pumasok na tao. Princess, you're raising your hand. Mamaya, pakinggan natin kung ano yung statement ng Congress, yung Sergeant at Arms. Narinig po ba? No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Matindi po. And then he said yes. Horror ang kwento po. Alam mo, Horror ma'am, story. Yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Block nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. Sinusumbatan na po yung ating Pangulo na So, yes. ikinampanya na daw kasi Maraming kaya salamat nanalo. sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ang taong bayan and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Ang sinasabi ni Inday, sinasagot niya yung tanong ng isang vlogger kung bakit niya hindi pa tayo lumabas para mag-people power. Hindi man sila makaipon po ng tao doon sa EDSA Shrine. Ito yung pinapaliwanag ni Inday. Sa hirap daw ng buhay, kaya hindi sumasali sa mga protest yung mga tao. At ang totoong labanan niya, nasa loob ng Palasyo Malacanang. Yun ang ibig sabihin ni Inday po. Yung ang kanyang sinasabi po dito. Dahil sa gobyerno, di ba dapat yung gobyerno natin
ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Malabo po. Kasi Yung pinakita ko pa nga sa inyo pa lang na video mga kababayan, yung pagkakautang ng mga farmers po sa land bank, kinundo na ng ating Pangulong Bongbong sa distribution ng mga CLOAS. Lahat ng pagkakautang ng mga farmers, na hindi ginawa ng mga previous administrations, ginawa ng ating Pangulo. You see? Kaya malabo po itong mga aligasyon, Inday. Malayo sa katotohanan. mahirap ang mga tao para madali mapasunod. May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila, mahirap lahat. Kaya bahugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Anong ginawa ng kanyang tatay? 6 years na naging Pangulo. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, 2 years pa lang, labi. More than 2 years pa lang na naging Pangulo. Siya Vice Presidente, kayo ni team ng ating Pangulo. Imbis na tumulong, humiwalay. At ngayon ito na po ng gugulo. So paano umangat ang buhay ng ating mga mamamayang Pilipino? Tulad ng sinasabi niya. Na imbis na mapunta sa tama yung pera, napunta kay Mary Grace Piatos. Paano masosolve yung problema sa kahirapan? Kung ang presyo sa renta ng safe house, na hindi nga alam kung sino yung tumira, ranging from 45,000 to 1 million a day. Yan ang bukang bibig niya. You see? Pag ganyan, talagang maghihirap po. Hindi na pupunta sa tama yung pera ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya nga iniimbestigahan siya ng Kongreso. Hindi may paliwanag kung paano ginastos yung pera ng bayan. Kaya malabo itong mga sinasabi ni Inday. Napakain lang ng pera ang tao. Pinabastos yung kanilang pagkatao. Dahil So pambabastos yung pamimigay ng pera ng ayuda ng ating Pangulo at ni Martin Romualdez. Ganon ang tingin ni Inday. What about yung 50,000 na pinamudmod niya? Kinagagalit niya kasi na-discover sa congressional investigation yung tinanggap pero hindi man ginastos ng kanyang Yosek na tinanggal niya kasi hindi sang-ayon sa kanyang policy si Yosek Mercado. 50,000 pesos nakapaloob sa sobre at may iba pang mga opisyal 25,000 pesos. Selected officials ni Inday na dinadaanan po ng approval ng release ng pondo. Tumatanggap ng pera. Ano yon? Hindi ba yon nakakababang puri? Nakakawalang dignidad? You see? Tapos yung ayuda na legit po, approved by Congress ng ating mga mambabatas. Isang batas po ang akap tupad. AIX, minamasama ni Inday. Winawalan daw ng dignidad yung mga tao. Anong klaseng pag-iisip yan mga kababayan? Ibig niyang sabihin, pabayaan na lang yung ating mga naging biktima ng sunod-sunod na pananalasa ng bagyo, gutumin po para may issue sila. Binabayaan na niya. Ngayon na hindi pinabayaan, mga kababayan, tinutulungan, may issue pa rin si Inday. wala silang pakialam. Yan din yung mga tao na gusto sumama sa inyo, na nakikiisa sa inyo, pero hindi nila maiwanan yung hanap buhay dahil sa pamilya. Madami yan. Wala man talaga kung sasama sa rally. Damsi, do you have question? Damsi? So yan mga kababayan, yung mga kaindik-indik na mga binitawang salita ni Inday. Kaya tama siguro itong suggestion ng isang netizen po. Sabi po ni The King, a clear and present danger. Vice President Sara Duterte must be arrested without delay, including her accomplices for threatening the lives of President Marcos and his family. This is the most serious threat issued yet by Sara Duterte against a sitting president and his entire family. Last night, Sara stormed Congress when her request was turned down by congressional officials to stay with her chief of staff who is being held under contempt by Congress.
In a move to perhaps prevent her staff spilling the beans on her, Sara Duterte and her entourage refused to leave Congress, hold themselves in the office of her brother Pulong, and later conducted a clandestine social media interview, hurling grave threats and expletives towards President Marcos and his family. Sara should not be treated just like should now be treated just like a terrorist out to kill the sitting president and his family. This is unforgivable. We call on the authorities to arrest Sara and her accomplices with dispatch. I think tama mga kababayan yung sinasabi ng isang netizens, si The King po. Kaya sabi natin na kanina, kailangan siguro magpulong na yung Department of National Defense, yung Armed Forces, yung PNP, with our security officials, National Security Council, para planuhin kung ano yung dapat na gawin. Kasi po, first time natin makakita ng ganitong uri ng tao, a sitting Vice President, na ganito mga kababayan kung mag-behave. It is, worrying mga kababayan. And kailangan siguro ang tama at mabilis na aksyon mga kababayan before pa makakreate si Inday ng kaguluhan, instability dito po sa ating bansa. Kasi sa tingin ko po, gumagawa sila ng senaryo. And in fact, yun mismo yung inuudyok sa kanya ng kanyang mga supporters na mga vloggers. Sa virtual press con na kanyang ipinatawag mga kababayan, yung mga followers siguro nitong mga vloggers at yung sinasabi nilang 32 million supporters ni Inday gustong gatungan para sumugod na po sa Congress at pati sa Palasyo Malacanang. Possibly, yun ang agenda po para patalsikin yung ating Pangulo at iluklok na nila si Inday. Yun palagi po ang sinasabi ng kanyang mga supporters. At malamang yun din ang agenda nila. Mismo ng Duterte. Di ba sa mga maisog rallies, yun ang kanila pong mga sinasabi. So abangan po ninyo mga kababayan yung mga developments nito sa Congress.